Madami atang wala, ano?
Ay naku, ba't kakaunti tayo ngayon? Okay, so hindi na natin mahihintay sila. So start muna tayo. Okay. So hello, narinig ba ako? Yes po, sir. Okay, so yung topic natin today will be about clipper and clumper. Okay? So yung ating objectives, explain and analyze the operation of diode limiters and clumpers. So basically, ang isang tawag sa clipper ay tinatawag din siyang limiter. So depende dun sa book na gagamitin natin. Okay, so describe the operation of a diode limiter or clipper and describe the operation of a diode clumper. Okay, so introduction natin. So first we will be discussing about clippers. So clippers are a network that employ diodes to clip away a portion of an input signal without distorting the remaining part of the applied waveform. Also known as diode limiters because they limit or clip the positive part or the negative part of the input voltage. Okay, so basically yun yung purpose ng clipper. So, meron tayong general categories of clipper. So, meron tayong tinatawag na series clipper at saka meron tayong tinatawag na parallel clipper. So, itong series clipper natin, okay, so sabi dito, configuration in which as one where the diode is in series with the load. Or yung pangkaraniwang diode circuit, yung circuit na aral natin, na katulad no sa series and parallel natin. Okay, so under series clipper, meron pa tayong tinatawag na bias and unbiased series clipper. Okay, so sa parallel clippers naman, so parallel variety has the diode in a branch parallel to the load. So yung ibig sabihin ng sa parallel naman. Okay? And kagaya ng series clipper, so meron din siyang tinatawag na bias at saka unbiased parallel circuit. Okay? So as you can see, dati, nag-upisa tayo sa DC as an input and then dumating tayo sa ang naging input natin is alternating current or AC or a sinusoidal wave. So this time, gusto kong ipakita dito na yung ating input is hindi nalilimit sa mga ganong klase ng input. So pwede tayo mag-input na tayo ay pwedeng square wave yan. So ang square wave is itong part na to and pwede din naman na triangular wave. Okay? So mapapansin natin dito sa example natin, from the word itself clipper, so kung mag-KVL tayo dito or titingnan natin yung positive alternation, so magkakameron siya ng conduction, and then during the positive conduction magkakameron tayo ng output. So ito yung pinaka-output natin, and then at negative alternation, so alam naman natin na pagka-opposite siya ay mag-o-off and therefore wala tayong pinaka-output. So kung mapapansin natin, itong part na to ay na-clip. So nawala siya. Okay? And then the same with the triangular wave. So ganun din naman, So kumbaga parang ito ay nakakaparehas nga nung normal na analysis natin dati. So anong pinagkaiba lamang? Nagkaiba lamang doon sa klase ng input. So nabago lamang siya. Okay, so basically ito ay isang example ng series clipper na unbiased. Unbiased. Kasi sabi nga natin dati, di ba, yung pag sinabi natin bias, meron tayong DC source na ina-apply. So, ibig sabihin ito, wala siyang apply na gano'n. Wala, unbiased siya. Okay. Another example of unbiased series clipper. So paano ba to? So, determine VO for the network shown if the diode is ideal or circuit. So, i-ignore muna natin itong silicon na to. Sige, wag na lang yung ideal. So, yung silicon na lang kasi may silicon pala dito. Kasi almost the same lang din naman siya. Okay, so paano gagawin natin? So, basically,
we perform KVL dito. And then, by KVL, malalaman natin yung pinaka-output natin. So, basically, we have 20 volts. Positive alternation. So, it will become open. So, wala tayong magiging output. So, negative alternation. So, magiging negative to magiging plus to. So, doon tayo magkakameron ng output. So, basically, kung positive to, magkaka-minus tayo ng diode, which is 0.7 volts is equals to 0. Okay, so, na pala to. BO pala, nawala tayo ng BO. So, BO na drop voltage dito sa R. So, which is, nauna natin 0.7 minus BO. Okay, so we have minus 0.7 volts is equal to 0. Therefore, yung ating VO is equivalent to 20 volts minus 0.7 volts. So, yung ating VO is 19.3 volts. Okay? So, ayun. So, nagkameron tayo ng 19.3 volts. So, kung idodraw natin yung output niya, so basically, so, kagaya pa lang din ng dati, ano? So, ayan. So, at positive alternation ay 0 lang siya. And then at negative alternation, so saka lang siya merong nagkakaroon siya ng output. Okay? So, ayan. So, which is, this is, we have a negative 19.3 volts. Okay? So, naklip lamang yung positive alternation. So, unbiased series clipper. Okay, so sa tingin ko wala na naman tayong problema dito pagdating kay unbiased. Okay naman. Okay, so meron nga pala akong additional. Dito kasi sa clipper, meron tayong tinatawag na transitional voltage. Okay, so yung transitional voltage, it is the amount of voltage that sets the off, tawag dito, that sets the off state into on state. Okay, so naiintindihan ba yun? So, kumbaga, pag ang clipper kasi meron siyang tinatawag na transitional voltage. Yan. Sabi ko kanina, ito ay kumbaga, halimbawa, kung ang diode ay is on off state, pwede niyang gawin siyang on state pagka nakuha natin tong transitional voltage. Okay, so basically, ang ginagawa natin is pinagsasama-sama natin or kumbaga nagki-KVL tayo, pinagsasama-sama natin yung different sources of voltage. Okay? So para makuha natin yung pinaka transitional voltage natin. Okay, so in this case, so at ito pa pala, during the transitional voltage, yung ID natin will become 0. Okay, so during the transitional voltage, and pag ID ay 0, therefore yung VD natin is equals to 0. Okay, so kung dito sa circuit na to, titingnan natin yung pinaka pwede nating gamitin for transitional voltage. So basically yung VI natin, so VI, so pagdating sa transitional voltage, yung transitional voltage is represented by VI. Okay? So hindi natin to isinasama. Okay? And then kung merong other element dyan na source of
voltage, and then pwede natin siyang yun yung mga isinasama. Pero basically dito sa ating circuit is wala siya. So therefore VI is 0. So ibig sabihin na wala tayong something that will keep the diode in on state even it is in a off state. So ayun. So mamaya may example tayo ng kung ano ba yung transitional para mas magets ano. So for this example, so okay na tayo dito sa unbiased. Pero pa pala akong ganoon. Review muna. So, tinesting ko kasi ito. Okay. So sabi dito, determine the net VO for the network shown if the diode is ideal. Gawin na natin tong ideal muna. Okay? So ano yung unang gagawin natin? So we can perform ang unang analysis dito is pagka ganito ay ito bang source na to is ano ba yung kanyang magiging reaction sa diode natin. Okay? So pagtitingnan natin ay yung mga polarity natin. So basically, kung ganito yung source natin, ang kaya niya i-provide na current is papunta doon, ano? So ibig sabihin yung diode natin initially using this bias voltage na to, it means the diode will conduct. Okay? So ganun yung assessment natin. So again, initially we treat is as an ideal diode. Pero actually pwedeng wala na tong silicon na ilagay ko pa. So dinagdag ko lang yun. Okay, so by KBL, gawa muna tayo ng KBL, hanapin natin kung ano yung V output natin. So by KBL, we have 20 volts. Tapos, plus 5 volts is equals to 0. Ay, wala na naman yung VO. Okay, so minus VO is equals to 0. Or VO is equals to 25 volts. So basically, kung mapapansin natin, dahil sa additional bias, yung input natin na 20 volts, so nadagdagan siya ng another 5 volts as a source. Okay? So ngayon, kasi kung tutuusin natin, kung yan muna ang ating i-assess during positive alternation, so wala tayong problema, pero during the negative alternation, so magiging negative to, magiging plus to, so mag-o-oppose siya, so therefore yung circuit natin will be opened, so ibig sabihin wala din tayong magiging output dito. Okay, so kung ito-draw natin siya, so dito gagamit tayo ng mga kailangan natin para tama ang ating mga guhit. Okay. So dito lagyan pala natin ng okay. At T over 2 at period T over 2, so yung VO natin will conduct, so magkakameron siya ng output. Okay, so meron siyang output dito. So meron siyang output. And then at negative alternation, basically siya ay mag-o-open, So yan yung ating umpisa. Pero evaluate natin yung tinatawag nating transition voltage. Okay, so transition voltage. So again, sabi natin kanina, ito yung tawag dito. Ito yung
magbubukas or mag-change ng state ng diode from off state, ginagawa niyang on state. Ano? So, yung tipong ganun. Okay. So, dito, again, dito tayo ang i-consider natin is yung mga sources natin. So, basically, meron tayong VI. So, meron tayong VI plus V. Okay, so yan lang. So is equal to 0. Okay, so therefore yung ating VI is equal to negative V, or basically, yung transition voltage natin is equivalent to negative 5 volts. Okay? So kung titingnan natin dito sa ating waveform, so yung negative 5 volts pwede nating i-plot dito. So this is the part na kung saan meron tayong negative 5 volts. Sabihin natin na nandito siya. Okay? Okay. So, kumbaga, yung original natin, yung original 20, ito muna natin ha. Kasi naging 25 siya, di ba? Okay, so kaya siya kasi naging 25 is kasi gawa noong 5 volts na yon. Ngayon, kumbaga hindi naman natin siya basta pagka gantong may mga bias, hindi natin siya basta idinadagdag. Kino-consider natin itong transitional voltage kung saan yung magiging position noong 5 volts na idadagdag natin. So basically, kung ipa-plot natin, nandito siya sa baba. Okay? So negative 5 volts. So ang gagawin natin is, so ibig sabihin niya, ang pa lang ito, yung diode natin is magkakandak hanggang dito sa part na to. Okay? So kung i-extend natin siya, na naka-on pala dapat siya, is etong part na to. So kumbaga, dapat pala hanggang dito, okay, is naka-on siya. So yan. So dapat on state siya. So ibig sabihin, kung i-redraw natin siya, kailangan ulit natin mag-redraw. Okay, kung i-redraw natin siya, kung iaangat natin ito iaangat natin papunta doon. So yung buong yan, basically, ang lalabas dyan is may kaputol tayo dito. Okay, so may kaputol tayo dyan. And then ito, basically tataas siya. And ito, may part siya na ganyan. Okay? So, kumbaga, ito yung part ng ito ay 0. So, ibig sabihin, prior 0, meron na siyang conduction. Tapos, ito naman, prior, so this is T over 2. Kung mapapansin natin, so, meron ding part na, na-occupy. Okay? So, kung ito yung T, kung ito yung second, natin, second, negative part, so, paano ba? Pang kulay? Yung negative part natin will be conducting here. Pero tandaan natin, so, yung next, kung masusundan pa ito, so meron pang etong part na to, ito, pag natin kakalimutan na, meron siyang ganun. Okay? That this will complete yung yung succeeding na waveform kung meron. So ito yung sinasabi na supposedly at T over 2 siya ay off na. Kung mapapansin natin dito sa taas, dito at T over 2 off na siya. Okay? Pero dahil doon sa transitional voltage that will keep the diode on even in off state, so nagkameron siya ng kumbaga lumampas siya doon sa T over 2. So kumbaga itong part na to
Okay, so meron tayong part. Ayan. Okay, na naka-on pa siya. Okay? So, ayan yung ano. So, basically, ito na yung ating pinaka-output waveform. Ayan. Ayan na siya ngayon. Ano? Pero ito naman, para kung meron lang kasunod. Ay, ayan. Pero kung wala, edi hanggang dyan na lang tayo. Ah, ayan. Ay, hindi tama. Basta ganyan siya. So, ayan. Something like that yung magiging pinaka-output waveform natin. Okay? So, ayan. And then, so, pagagawin ko sana, papagawa ko sana sa inyo itong ano, what if it is become a silicon? Pero sabi ko nga, ay, konti lang pala magiging adjustment. Ano, parang hindi rin naman siya same procedure pero wala din namang nasinong effect. So, ang gawin natin, ang ipagagawa ko sa inyo is we reverse this diode. Yan. What if, kayong gagawa nito ha, what if this diode is reversed? The same parameters. Ayan. What if the diode was reversed? What will be your V sub O? And what is will be your output waveform? Okay? So, dapat talaga na-share talaga yung ginagawa niyo. Dapat palang ginamit natin yung ibang Google. Ginagawa niyo ba? Yes po, sir. Gusto niyo i-erase ko to? Alam mo, itong discussion ito, hindi ito, ano, sa tingin ko hindi ito sapat yung anyway. Proceed lang tayo.
Sir, hindi ako makakonect doon kanina eh. Hanggang ngayon sir, wala. Anong view natin? Mm. Oo, tama na. May drawing ka na? Ay, tawag dito, Carl, itong VO mo is 15 volts pero ang 15 volts ito ay nasaan? Positive o negative? So, negative 15 volts. Ay, iba pala to. Si April pala to. Si Matthews. So, yung VI natin ay yung ano natin, yung transition voltage is 5 volts. Okay. So, binaligtad nyo din. Opo, sir. Yes po, sir. Okay. So bago tayo magpatuloy, actually, wala naman, tawag dito, wala namang sa reference natin na nabanggit about dyan sa kung babaliktad din siya, kung babaliktad din siya. Okay? So, pero pwede natin siyang
pwede natin maging reference ito. So, pakita ko lang saglit. So, tandaan lang natin yung configuration natin na this is a negative, positive, and then nakabaligtad yung diode. So, ano ba yan? Series to So, series na bias. So, we have negative, positive. Tama ba? Negative, positive. So, we have negative, we have positive. Okay. So, ito at saka ito. So, basically, ito ang mangyayari sa ating supposedly ganito ang magiging output natin. Okay? So, yung VM natin, ima-minus yung V. Okay, so kung siya, kung 15 siya, so ima-minus natin yung 5 volts. So ito yung expected natin, expected output natin. Ganito ba naging drawing nyo? Nag-drawing ba kayo? Yes po, sir. Parang ganyan. Ganito din, something like this. Opo, sir. Ayun. So, ayan, ganyan yung magiging configuration natin. So, kasi meron tayong summary eh. So, kumbaga, different conditions, defined na kung ano yung magiging output. Ang kailangan lang nating i-provide kung ano yung specific na magiging output niya. Okay? So, ayun. So, 15 volt, negative 15, and ang VI is equals to 5 volts. So, ayun. So, definitely magka-come up tayo doon sa sagot natin. Okay. So, negative po. Curl. Yung VO. Oo. It should be negative. Pero, yun nga, ang negative naman ay just an indication naman na na sa negative part siya nangyari. Kasi wala tayong nakikitang, wala kayong na-i-share na visual sa akin. Ako lang. Kaya ako nagtanong kung positive or negative. Okay. So, pero kung meron lang kayong alam kung tama ang magiging output niya. Okay. So, hindi ko na siya ito drawing ha. Okay. So, basically, ganito yung magiging drawing niya. Medyo ako nagcha-challenge kasi sa paggagawa ng output. Okay? So, ayan siya. So, kumbaga, mababawas yung mababawas yung 5 volts natin sa ating pinaka-output. So, kung mababawas siya, mas lalaki yung mas lalaki yung idle time niya. Okay, so pagkabaliktad yung diode, mas lalaki yung off state. Okay? So, ayun, yun yung effect ng DC bias. Pagka nagkakameron ng DC bias doon sa ating pinaka circuit. Okay? So, para mas mag-guide, halimbawa kayo ay mga magsasagot, So, ito ay isang guide. Kumbaga, kung para ma-check ninyo kung tama ba yung inyong mga nagiging output. So basically, meron tayo ditong meron tayong mga expected output na nakalagay diyan. So kailangan lang natin na sundin. May mga case iba't iba basta't nabaliktad yung pansin natin, nabaliktad lang yung polarity, iba na agad yung output niya. So ayan. So yung kaninang ginawa natin, yung kinrap ko is ito namang part na to. Okay? So ayan. Yung sinulog ko kanina. So, punta naman tayo sa parallel. So, I hope na nagets nung iba. Dadalwa kasi yung nagsagot. Okay, so let's move to the parallel. Okay, so
Pag unbiased, I think wala naman tayo dito ng problema. Almost same lamang din siya ng sa series ano. So we just evaluate so positive alternation and the negative alternation. Wait lang. Okay, sorry. Okay. So, balik tayo. So, unbiased parallel clipper. So, pagka ano pa meron tayo dito? Okay, so pag positive alternation, so magkakameron siya ng current. So kung meron siyang current, basically yung diode natin will be shorted. Ano? It will act as a short circuit. Ano? Kung magiging short circuit lang siya, since this is just an ideal diode, then VO is equals to 0. Wala naman tayong ano dyan. Mami-measure dyan. So therefore, yung output natin will be 0. And then during the negative alternation, ano, so since ang current natin, so magiging negative to, magiging positive to. So mag-o-oppose yung current natin. So ibig sabihin is ano to, mag-o-open to. And then if magki-KBL tayo naman dito, ano, it appears na yung ano natin, yung input natin is equals to BO. Kaya meron tayong pinaka-output during the negative alternation. Same thing with the ano naman dito sa nasa baba natin, ano, sa triangular wave, yung pinaka-input natin. Okay. So kaya nyo ba sagutan to? So yung parallel natin. So ano yung una nating ano yung una nating gagawin dito? Okay. So anong unang gagawin? So pwede tayong ito po na i-assess muna pala natin ano. So dito sa assessment natin kung ito ay paano bang assessment natin dito?
i-assess muna natin kung anong gagawin ni DC bias sa ating diode. Okay? So in this in this configuration, simply i-short niya yung ano natin dito. I-short niya yung ating pinaka diode, so negative to positive. So kung sorted siya, okay, so we can say na kung magki-KVL tayo dito, so malalaman natin na yung output voltage natin is BO minus 4 volts is equal to 0. So yung BO natin will be 4 volts. Okay? So ayong part na yan. And then, okay, pagka short circuit siya. Okay, pero initially, kung i-evaluate naman natin yung yung positive alternation niya during the positive alternation, so yung current natin is somehow ay sasalungat sa ating diode. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng open circuit natin dito, and then ibig sabihin yung lahat ng natin, output natin is pupunta dito yung magiging drop voltage natin, and basically kung susukatin natin, yung magiging VO natin is equals to equal sa input natin. So ibig sabihin kung sa graph na ito, yung 16 volts na talaga siya. Ayan. So 16 volts talaga siya. Okay? And then at compute natin yung yung anong tawag to? Transition voltage. Transition voltage niya. So evaluate natin yung mga sources, kung ano yung mga available sources. So basically, yung VI natin minus 4 volts is equal to 0. Therefore, yung VI natin is equals to 4 volts. Okay. And then, during the negative alternation, okay, so this will be close again. So kung magiging negative to, magiging positive to. So basically, ito ay magiging closed circuit, and then magpo-flow yung current, So pag nag-flow yung current, so ibig sabihin, ito na yung time na kumbaga still kung dahil tayo ay merong dito, meron tayong madidiktahan na nitong 4 volts yung pinaka-output natin dito during wait ha, nalito ako dito So negative okay. Supposedly yung VO kasi, kung magke-KVL kasi tayo dito, hindi natin makukuha yung output voltage. Okay, so basically, kasi meron tayong R na masosolve. So ibig sabihin, talagang dito tayo magke-KVL. Dito sa part na to. Okay, so dito. So
ayun. So, ang magiging output natin dito, kasi kung eto guys, explain ko lang ha. Dito kasi sa circuit natin, kung magke-KVL tayo dito, magkakameron tayo ng 16 volts. Okay, so plus 4 minus R. Ito, IR. So hindi natin masosolve yung outputs. So that's why hindi tayo dyan magsosolve. Okay? So kailangan natin makuha itong VO na ito. Yung output at negative alternation. Okay? So basically kasi pag at negative alternation, ito lang naman yung nagpapalit sa atin. Ito lang polarity ng input source. So pagdating sa output, hindi naman siya nagpapalit, as is na yan. Okay, so dito, ito pala, kaya nauna pala yung pagsosolve ko kanina. Okay, so pwede tayo mag-KVL dito to measure yung output natin. So, yan yung makukuha natin. So, we have VO minus 4 volts is equals to 0. Okay. So, saglit lang guys ha. Baka misdirect ko kayo. Wait lang. Check ko lang. Good siya. Okay. Okay, so tama nga siya. Ganun nga yung pinaka dapat gawin natin. Okay. So, ganyan. Dito natin kukuhanin yung VO kasi wala tayong makukuha na pinaka-output ng variable. So, VO is equals to 4 volts. So, still, positive 4 volts siya kung mapapansin natin during the negative orientation. Okay? So, ibig sabihin ay kung baga, yung transition voltage natin, okay, so ibig sabihin nandito siya. This is 4 volts. So, it is positive 4 volts. So, nandito siya. Okay? And then, pero yung during the negative alternation natin, it is also a 4 volts. So ibig sabihin kung ika-graph natin yung ating output, so something like this. Kasi ito siya eh. Okay, or siguro to. So 4 volts, output is 4 volts. So kung meron siyang ganito, positive 4 volts. Tingnan natin kung ganito yung magiging output natin. Kasi triangular siya eh. So ibig sabihin dapat magiging ganito yung output natin. Tingnan natin doon sa summary ng natin kung ganito nga yung magiging output. Kayo kasi yung first na na-discussan ko nito.
Okay. So, tingnan natin kung anong hitsura. Wait nga, tingnan natin. Sa summary. Sa summary, nasa na yun? Ito ata yun. Itong part na to. So, ganon. Positive, negative. Ayan. So, ganun yung magiging output natin. Pero this is a triangular wave. Okay, so ibig sabihin, yung transitional voltage natin is 4 volts. Supposedly hanggang dito lang siya. Dito sa conduction ng positive alternation. Pero nagmukhang dire-diretso siya kasi during the negative alternation, yung pinaka-output niya is 4 volts. So ibig sabihin, dito siya papatak. Okay? So yung expected na magiging output natin is ito. Kumbaga siya, ito yung magiging hitsura niya. Ayan. So katulad ng nakita natin doon nga lang is it is a sinusoidal So ayan. So basically dapat magiging ganyan yung output natin. Okay? So ayun, ang challenging dito is paano mo siya i-draw. Pero pagka magso-solve, madali naman siyang i-solve. Ang nagiging challenging nga lang is again, yun nga, yung pag-draw. Okay? So, subukan natin, tuloy hindi ko pa ito nagagawa ha, sabay-sabay tayo. Subukan natin na baliktarin natin yung ating diode. Etong diode na to, gawin natin pababa. So, yan. Dapat paganyan siya. Baguhin natin ito. Pero don't worry, tayo naman ay guided tayo nung output natin, output drawing. Kaya malalaman natin if we're on the right track. Ay, saan ba? Ayan. Paano naman pagka ganyan? Sasolve ba kayo? Yes.
Okay.
Anong sagot nyo dito? May sagot na kayo? Ano yung BO nyo? Oo nga. At positive alternation. Medyo nalito lang po, sir. Parehas po yung nakuha ko sagot. Katulad po nung kanina. Anong una? Oo po, sir. Okay, so dito kasi, kumbaga kung titingnan natin, ito kasi is, since nabaligtad siya, okay, so, ang una kasing titingnan dyan is, yung procedure natin is, tingnan natin yung magiging effect nung ating tawag dito, ng ating DC doon sa diode natin. So basically, ang gagawin kasi nitong diode natin ito ay mag-o-open siya, di ba? So pagka ganyan, pagka ito yung sunod na bias. Pero since ang ito kasi 16 volts naman, kung magpo-provide naman siya ng current, ay ito, ang po-provide niya is mas malaki naman siya. So pagka ganito, so nagkakameron ng opposition ng direction ng DC at saka ng AC source natin. So basically, ito ay kung sinong mas malaki, siya yung magdo-dominate. Okay? So ibig sabihin, ang natin dito, yung 16 volts nito is simply masusubtract itong 4 volts natin na DC. Okay? So therefore, yung magiging output ngayon natin dito will be at 12 volts. Okay? So yung sa positive alternation. Ngayon, pagdating naman doon sa negative alternation, pagdating sa negative alternation, so basically ito ay mag-o-open kasi siya ay negative, positive. So mag-o-open siya. So ibig sabihin, kumbaga kung magsusukat tayo dito, kung magsusukat dito tayo sa circuit na to, so basically, mapapapunta din lahat ang ating output sa load natin. So ibig sabihin, yung VM natin is equals to VO pagdating sa output sa sa negative alternation. Ngayon, medyo din ako na-confuse, medyo na-confuse ako pagdating sa internal sa transition voltage. Kung paano yung treatment, So same lang din sa doon ako medyo na-confuse. Kung sa transition voltage is alin yung masusunod kasi meron kasing 4 volts. Ay nako. So ayun, so kung igagraph lang natin yung yung nakuha natin. So initially ay eto. So yung magagraph natin dito ay pagka-reverse. So etong triangle natin is magiging siyang putol. Okay? So magiging siyang putol. Pero pagdating dito sa baba, so buo siya. Okay? So ayun, medyo na-confuse lang ako doon pagdating kay transition voltage. Kasi ang transition voltage kasi ay laging sinusolve. So basically, kung isosolve kasi natin ang transition voltage dito, same lang din
Saan ba siya magkakandak? Dito kasi sa positive siya meron ng conduction eh. So ibig sabihin, so yung VI natin is equals to -4. Tama ba? 'Di ba ganyan yung kanina? So -4. Okay? So kung -4 tayo, there is something below doon sa ating or sa positive alternation natin. Meron tayong 4 volts. Okay. So ang medyo na-confuse lang ako kasi medyo hindi naging consistent yung ating reference book. Kasi doon sa situation natin, pagka nabaliktad, nasan ba yun? Ito siya, di ba? Ha? Alin ba yun? Alin ng form siya? Parang ito, di ba? Ay, hindi pala to. Alin ba yun? Nakakalito. So, negative, positive, tapos pataas. Although, dapat pala itong output natin. Ayun, edi tumaas nga siya. Pero iba yung output niya, so may transition voltage siya. So, alin yung mali? Oo. Yung negative alternation natin, nag-open to. So, mag-o-open nga pala. Sorry guys, nalilito na. So, at negative alternation natin, so ito yung mag-o-open. Ngayon, pag nag-open siya, so ang masusukat na voltage dito, wala kasi wala namang current. So, zero siya. So, ibig sabihin magiging zero to. Okay? And then, ayun na, doon na papasok yung transition voltage. Nalito na rin kayo. Nalito ba kayo? Medyo po. Ayun, ulitin natin ha. Ulitin natin. So, yung sa dito sa part na to. Okay, so pagka binaligtad natin yung diode dito. So, ito yung scenario. So, again, magdo-dominate. So, paano yun? Ba't ganun yung So, ito, initially, ay hindi, baliktad pala to. So, dapat ay papaganon. Okay. So, during positive alternation, magkakandak to, madodominate to. So, magiging output natin is 12 volts. During the positive alternation. Okay? Pagka negative alternation naman, so, papunta siya. So, this will become negative positive. So pagpunta niya doon, so ito naman mag-o-open. So kung open circuit tayo, ibig sabihin wala tayong current and then wala tayong masusukat na VO sa terminal na to kasi open siya. Kumbaga hindi naman magpapanlapat ang ating negative at positive terminal. Okay? So zero siya. Okay, ngayon meron tayong isang VI natin, transitional voltage. So basically yung VI natin is equals to, so kung magki-KVL tayo, VI minus V o yung 4 volts natin is equals to 0. Therefore yung VI natin is equals to 4 volts.
So kung igagraph natin siya, yung magiging output natin will be 4 volts. So ito yung 4 volts natin. So dahil triangular wave, 12 volts. So ito yung 12 volts natin. And then yung transitional voltage natin will be ayun, magulo talaga. Ayun, so transitional voltage natin will be at dito. Okay? Bakit dire-diretso sa cutscene ngayon? Hi. Ano ko muna to guys ha. Pasensya na kayo, hindi ko kabisado tong sa isang kay Boy Lestad na approach. Ang kabisado ko kasi itong kay Floyd approach. So ganito na lang ha. Para hindi na lang malito ang lahat. Ko na lang to, i-video ko na lang to, yung tutorial video nito para kung paano solvein to. Para baka lalo kayong malito. Okay? Guys, okay lang ba? Kaysa kayo malito, kahit ako nga, nalilito nga din ako eh. Okay lang po. Okay lang po, sir. Ayun, para baka kasi mamaya ang maituro ko ay hindi talaga yun. Mas maganda kung ang explanation ko is kung ano ba talaga yung dapat, para hindi kayo ma-direct sa mali. Sinama ko kasi itong isang discussion na ito, pero kung tutuusin, kay Floyd kasi napakadali. Sobra kasing dali ng kay Floyd na approach. Ngayon, dahil baka kasi mamaya since hindi naman kasi akong gagawa ng inyong midterm exam, is baka mapabigay yung katulad ng mga senaryo na to. Kaya ito, pinipilit kong discussin sa inyo. Okay? So, ayun. Pero pagka kay Floyd, napakadali lang. So, kung mapapansin nyo, so katulad nito, pagka forward bias, so i-clip lang to. So, magiging 0.7 lang yung natin. Kumbaga, 0.7 na lang yung positive alternation niya. Tapos, at negative alternation naman, so, magbo-voltage divider ka lamang. So, yun na yung pinaka-output natin. So, yung ganyan lang kasimple kasi kay Floyd. Ngayon kasi, baka mamaya kasi mabigyan kayo ng exam na something na complex or tricky na katulad nga nito. Kaya as much as possible, gusto kong ma-discuss ito sa inyo. Kaya isinama ko. Okay? So, ayun, may malaking utang ko sa inyo, gagawin ko na lang to ng tutorial video kung paano siya sosolve ng tama, So, ayun na lang. Okay, so dismiss ko muna kayo. Nalito ako. Actually, in pronto din naman yung ang ating solving. Ang sinolve ko lang kasi is itong, kung ano talaga ang nakalagay dito, yun lang din talaga ang sinolve ko. Hindi ako nakapag-solve noong other scenario. Yun nga, magaling na lang try ko kasi nakita ko na meron palang kalituhan na pwedeng mangyari. Okay? So, ayun. So, ganun na lang, ko na lang to, i-record ko na lamang tapos i-send ko na lang sa inyo. Okay? Hello, nandiyan pa ba kayo? Okay po, sir. Okay po, sir. Sir, noted po. Okay po. Okay, sige. Thank you for attending the class. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. sir.